Kumusta ka? Salamat sa pagbabahagi mo nitong material. Binabasa ko to at ang bigat ng premise niya. Medyo mabigat, no? Oo, parang sinasabi niya na may krisis daw sa leadership ngayon. At hindi to dahil sa kakulangan ng strategy o galing. Mas malalim. Mas malalim. So, para sa ating pag-uusap ngayon, ang misyon natin ay hukayin yung ugat ng krisis na yan based dito sa source mo at alamin kung ano yung medyo contra-cultural solusyon na inilalatag nito. Oo, at ang ganda ng pagkakalatag niya sa problema, di ba? Oo, Sabi nga, sa material, ang mga leader daw ngayon ay parang nahuhulog sa dalawang bitag. dalawang bitag. Okay? Sa isang banda, andyan yung mga leader na paralisado sa takot. Takot magkamali, takot sa sasabihin ng iba. Yung mga overthinkers. Yun. Kaya ang ending, wala silang ginagawa. Safe sila, pero walang pag-usap. Stagnant. Stagnant. Sa kabilang banda naman, andyan yung mga sobrang abala. Lagi may ginagawa, lagi may meeting, pero parang umiikot lang sa isang lugar. Yung busy pero hindi productive. Exactly. Puno ng aktibidad pero walang malinaw na direksyon. Parang isang bangka na may malakas na makina pero walang timon. Ganda ng analogy. Ang ingay, ang daming alon na nagagawa, pero hindi alam kung saan pumunta. At ang sagot daw ng material mo dito ay isang konsepto na parang simple sa unang tingin. Pero hindi. Hindi. Ang tunay na pamumuno daw ay hindi pwedeng ihiwalay sa dalawang kambal na puwersa. Tapang at pananaw. Kailangan laging magkasama. Sige, buksan natin yan. Kasi madaling sabihin na kailangan ng tapang at pananaw. Pero ano ba talaga ang itsura niyan pag pinaghiwalay? Ayun, dyan nagiging interesante. Unahin natin yung isa, at tapang na walang pananaw. Tinawag to sa source mo na reckless zeal. Parang ang tapang pakinggan, pero delikado pala. Delikado talaga. Ito yung puro aksyon, puro G lang, di ba? Pero hindi pinag-isipan. Walang plano. Sigasig na walang direksyon. Ang resulta, kalimitan, mas malaki pa yung pinsala kesa sa tulong. Nagbigay ng dalawang napakalinaw na halimbawa, yung material mo mula sa Biblia. Oo, andito nga. Si Haring Saul. Walang duda sa tapang niya sa digmaan, no? Wala, proven na yon. Pero dahil sa bugso ng damdamin, sa pressure ng sitwasyon at sa pagbabaliwala niya sa malinaw na utos, gumawa siya ng mga desisyon na parang tama sa kanya sa sandaling yun. Yung parang gut feel lang. Oo, pero yun pala ang sisira sa buong kaharian niya. Pero alam mo, may pwedeng mag-argue na, di ba yun ang gusto natin sa leader? Decisive, mabilis kumilos. Magandang tanong yan. Saan yung linya sa pagiging decisive at pagiging reckless? Yan. Ang linya ayon sa material ay yung pananaw o yung mas mataas na misyon. Si Saul, ang naging pananaw niya ay yung takot niya na iwan siya ng mga sundalo niya. So nagpanik siya. Nagpanik siya. Yung pangalawang halimbawa, si Pedro sa Getsemani, mas malinaw pa. Oo, ito. Nang dumating yung mga sundalo para dakpin si Jesus, anong ginawa niya? Puno ng tapang, bumunot ng espada, at tinagpas ang tenga ng isang alipin. Isang matapang na kilos. Matapang makilos, pero 100% salungat sa misyon ni Jesus sa oras na yun, na kailangan niyang magpadakip. Oo nga, no? Aksyon na walang alignment sa totoong plano. Yun yung reckless zeal. Okay, so yung tapang na walang pananaw ay parang enerhiya na nasasayang o mas malala nakakasira. Tama. Ngayon, baliktarin natin. Ito yung mas pamilyar siguro sa marami sa atin. Pananaw na walang tapang. Puno ng pangarap, puno ng plano. Pero hanggang doon na lang. Oo, nakatenga lang. Tinawag itong stagnation sa material. At ito yung mas nakakalungkot na sitwasyon minsan. Kasi andyan na yung blueprint, malinaw na yung North Star, pero walang gumagalaw. Nakakabitin. Sobra. Ang classic example na ginamit ay yung mga Israelita sa mismong hangganan ng Promised Land. Ito yung sikat na kwento. Isipin mo pagkatapos ng daan-daang taon ng pangaalipin at 40 taon sa disyerto, andyan na sila. Nasa pinto na. Ibinigay na ng Diyos yung pananaw, isang lupaing mayaman at sagana. Pinadala nila yung mga espiya. At nakita nga nila na totoo, umaapaw sa prutas, napakaganda. Pero may nakita rin silang iba. Mga higante. Mga higante.
At doon pumasok yung takot, yung pananaw na galing sa Diyos na tabunan ng takot sa mga higante. Nawala lahat? Kaya imbes na kumilos ng may tapang, umatras sila. Ang resulta, isang buong henerasyon ang hindi nakapasot sa kanilang pangarap dahil lang sa takot. Dito mayon, binibigyan ng bagong kahulugan ng material yung konsepto ng tapang. Kasi kung iisipin mo, hindi naman sinabi na huwag kayong matakot. Oo nga. Ang tapang, ayon sa pananaw na ito, ay hindi yung kawalan ng takot, kundi ito yung pagpapasya na sumunod at kumilos. Kahit na natatakot ka. Kahit na natatakot ka, ito yung pagtanggi na hayaang ang takot na maging amo mo. So hindi pala ito isang emosyon, kundi isang desisyon. Isang desisyon. Isang spiritual discipline, sabi nga sa source. Naalala ko tuloy si Joshua, yung pumalit kay Moses. Paulit-ulit na sinabi sa kanya ng Diyos, magpakatatag ka at magpakatapang. Ulit-ulit. Hindi yun suggestion, utos yun. Parang sinasabi na, alam kong may takot dyan, pero ang utos ko sa'yo ay kumilos ka pa rin. Eksakto. Kasi kung hihintayin nating mawala ang takot bago tayo kumilos sa mga mahalagang bagay, baka wala na tayong magawa sa buhay natin. Tama! Ang tapang ay pagsunod sa gitna ng takot. Kung ang tapang ay pagsunod kahit may takot, yan ang nagdadala sa atin sa isang napakalaking tanong. Pagsunod sa ano o kanino? Ayon. At dito na ngayon pumapasok yung isa sa pinakamabigat na idea sa material mo, ang konsepto ng pamumuno bilang banal na pangangasiwa Sacred stewardship. o sacred stewardship. At binabago nito ang lahat. Kasi sa modernong mundo, ang leadership ay madalas tinitingnan bilang pag-aari, di ba? Posisyon ko to? Posisyon ko to, team ko to, tumpanya ko to. Pero ang ideya ng stewardship o pangangasiwa ay nagsasabing, hindi mo yan pag-aari, ipinagkatiwala lang yan sa'yo. Ah, malaking pagkakaiba. Ang isang leader, kung ganon, ay hindi amo, kundi tagapamahala. Ang laki ng pagkakaiba niyan. Kung tagapamahala ka lang, ibig sabihin mayroong kang pananagutan sa totoong may-ari. Meron. At ayon sa material, ang pananagutang yan ay hindi lang sa board of directors o sa mga botante, kundi direkta sa Diyos. Direkta. Teka, paano yan isasalin sa isang non-religious context? Halimbawa, manager ka sa isang tech company. Anong itsura ng sacred stewardship doon? Magandang tanong yan kasi kahit alisin mo pa yung teolohiya, yung prinsipyo ay nananatili. Yung mga taong pinamumunuan mo at yung resources na hawak mo ay hindi para sa iyong personal na kapakinabang. Okay. Halimbawa, layoffs o performance reviews, ang tanong ay hindi lang ano ang makakabuti sa bottom line, Oo, yung financial side. kundi paano ko mapapamahalaan ang sitwasyong ito sa paraang nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa mga taong ipinagkatiwala sa akin. Binabago nito yung focus mula sa profit patungo sa purpose and people. At dahil sa bigat ng responsibilidad na yan, kaya pala napakatindi ng mga babala sa mga leader sa Biblia. Hindi ito biro. Hindi talaga. Ginawang halimbawa ng source mo si Moses. Si Moses na nakipag-usap sa nagliliyab na puno, humati sa dagat, pero dahil sa isang pagkakamali sa kanyang pamumuno. Isa lang. Yung hinampas niya yung bato dahil sa galit, imbes na kausapin ito gaya ng utos, hindi siya pinayagang makatapak sa promised land. Grabe yung standard. Tagay. At dito ngayon kumokonekta yung susunod na malaking ideya. Ah, okay. Kung ganito kabigat ang responsibilidad ng isang leader, paano ka magiging handa para dito? Teka, ito yung parte na talagang tumatak sa akin. Yung prinsipyo ng formation before platform. Yes. Hinuhubog muna yung karakter sa loob bago bigyan ng entablado sa labas. Grabe, parang sampal to sa kultura natin ngayon na build your personal brand, get followers, hustle for influence. Gusto natin platform agad, di ba? Gusto nating platform agad, pero sabi dito hindi, formation muna. At ang proseso ng formation na yan ay madalas nangyayari sa tinatawag na mga nakatagong panahon o hidden seasons. Hidden seasons, ano yun? Ito yung mga yugto ng buhay natin na parang walang nangyayari. Walang pumapalakpak, walang nakakakita ng ginagawa mo, walang likes or shares. Ang tahimik na panahon. Oo, yung mga panahon ng paghihintay, pagtitiis, at pagkatuto sa dilim.
Sandali, so sinasabi ng material na sinasadya ng Diyos na ilagay ang mga potential leaders sa isang mahaba at, aminin na natin, boring na stage. Mukhang ganun. Parang labag yan sa lahat ng nababasa nating leadership advice na fail fast, move quickly, disrupt everything. Bakit kailangan ng mabagal at nakatagong proseso? Dahil ayon sa source, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kakayahan o capacity at yun ay ang karakter. Character. At ang karakter ay hindi nabubuo sa isang seminar or workshop. Forged in fire, ika nga. Oh, Dito sa mga nakatagong panahon, natututo ang isang leader kung paano magtiwala pag walang kasiguraduhan, kung paano sumunod kahit walang nakakakita, at kung paano maging tapat sa maliliit na bagay. Kasi yung pundasyon ng character ang magdadala ng bigat ng platform balang araw. at yung mga halimbawa sa Biblia, hindi biro yung haba ng hidden seasons nila. Si Moses, 40 taon sa disyerto bilang pastol. 40 taon! Mula sa pagiging prinsipe ng Ehipto, naging isang nameless shepherd. 4 na dekada yon. Si David pinahiran na bilang susunod na hari nung teenager pa lang siya. Pero hindi siya dumiretso sa palasyo. Hindi agad. Bumalik sa pagpapastol ng tupa at pagkatapos nun, ilang taon siyang nagtago sa mga kuweba, hinahabol na parang hayop ni Haring Saul. Wow. At ang pinakamatindi sa lahat, si Jesus mismo, 30 taon ng tahimik na buhay bilang karpintero sa isang maliit na bayan ng Nazareth. 30 taon. Oh, para lang sa 3 taon ng pampublikong ministeryo. 30 years of formation for a 3-year platform. Wow! Pag tiningnan mo sa ganyang anggulo, parang ang sinasabi ng source ay delikado yung mga leader na lumalaktaw sa prosesong to. Sobra. Yung mga bigla na lang sumisikat. Kasi baka yung entablado nila mas malaki kesa sa pundasyon ng kanilang karakter. Yun ang nangyari. Kaya pala maraming bumabagsak pag nasa tuktok na. Masyadong mabigat yung pressure para sa isang pundasyon na hindi pa buo. Tama. Character precedes capacity. Kung walang malalim na pagkakakilanlan at matibay na pundasyon, kakainin ka ng buhay ng pressure at tukso na kaakibat ng isang malaking platform. So yung hidden season, Yun ang nagtuturo sa'yo kung sino ka talaga pag tinanggal ang lahat ng titulo at papuri. okay, so kung pagsasamahan-samahin natin, kailangan ng tapang at pananaw. Yung pamumuno ay isang sagradong tiwala. At para maging karapat-dapat sa tiwalang yun, kailangan dumaan sa isang mahabang proseso ng paghubog sa nakatagong panahon. Tama. So, ano ang itsura nito sa dulo? Ano ang resulta ng lahat nito? Dito na ipinakilala ng material si Jesus bilang ultimate model. Siya yung perpektong halimbawa ng lahat ng konseptong ito. Yung pananaw niya, malinaw na malinaw, ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Walang duda. At yung tapang niya, walang kapantay. Yung walang atras na paglakad niya patungo sa krus, kahit alam niya kung anong nag-aantay sa kanya. Grabe. At dito pumapasok yung huling malaking konsepto, ang halaga o cost ng pagsunod. Oo. Sinasabi dito na yung tunay na pagsunod ay halos laging may kasamang hirap, pagtutol o sakripisyo. Hindi pwedeng laging madali. Kung yung pagsunod mo ay laging madali at komportable, baka hindi yung tunay na pagsunod. Parang ang bigat pakinggan nun. Mabigat talaga. Pero ito raw yung sukatan. Sabi sa material, yung pagharap sa hirap o oposisyon dahil sa isang desisyon na alam mong tama ay hindi senyales ng pagkabigo. Okay, so hindi siya failure. Sa katunayan, baka ito pa nga ang kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Kasi sinusubok nito kung yung paninindigan mo ba ay para lang sa magandang panahon o kung ito'y nakaugat sa mas malalim na bagay. At para ipakita yan, ginamit yung eksena sa Gethsemane. Ang powerful nun. Ito yung gabi bago siya ipako sa krus. Hindi niya ito hinarap na parang superhero na walang emosyon. Hindi. Sinabi niya mismo sa mga disipulo niya, ang kaluluwa ko ay labis na nalulungkot hanggang sa punto ng kamatayan. Inamin niya. Inamin niya yung bigat
Nagdasal siya na kung maaari alisin sa kanya ang saro ng paghihirap. Yan ang nagpapakita ng kanyang pagiging tao. Naramdaman niya yung bigat, yung takot, yung sakit. Pero sa dulo, Pero sa dulo ng lahat ng yun, ano ang naging panalangin niya? Hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang masunod. yun na yon. Yun ang pinakatuktok ng leadership. Ang pagsuko ng sariling kagustuhan para sa mas mataas na misyon. Kahit gaano pa ito kasakit, ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi sa kawalan ng pagdududa. Kundi sa pagsunod sa kabila ng pagdududa. Yun. Grabe. Kapag pinagsama-sama mo lahat yan, talagang isang radikal na pananaw sa leadership ang nabubuo. Kaya pala sinabi sa simula na may krisis kasi ang layo ng modelong ito sa karaniwang tinitingala natin ngayon. Malayo talaga. Ito'y isang leadership na hindi nakukuha kundi ipinagkakatiwala. Isang lakas na hindi ipinagyayabang kundi hinuhubog sa katahimikan. At isang tagumpay na hindi nasusukat sa papuri. Kundi sa katapatan hanggang sa huli. Sige, habang papalapit tayo sa dulo, subukan nating isynthesize ang lahat para sa'yo. Kung titignan natin ang kabuuan, ang ipinipinta ng material mo ay isang napakalakas na larawan. Oo. Ang tunay na pamumuno ay hindi isang entablado na inaagaw mo. Ito ay isang sagradong tiwan na ibinibigay sa'yo. At dahil napakabigat ng responsibilidad na ito, nangangailangan ito ng isang leader na ang karakter ay hinulma nasa pribadong lugar. Sa hidden season. Oo, na-develop ang tapang para kumilos base sa sang malinaw na pananaw bago pa man siya humakbang sa pampublikong entablado. At hindi lang ito teorya. Ang ganda ng material mo kasi pagkatapos ng lahat ng paliwanag, binabalik niya sa'yo yung tanong. Ay oo. Hindi ito para husgahan ng igang leader, kundi para suriin ang sarili. May mga tanong dito na napakasarap pagnilayan. O nga tulad ng, saang bahagi ng buhay mo may malinaw kang pananaw pero nag-aatubili kang kumilos dahil sa takot? Ang personal nun. Napaka-personal. O kaya, saan mo hinahayaan ng takot na patahimikin ang boses mo o pigilan ang mga kilos mo? At ang pinakamahalaga siguro, paano mo sinasadyang nalinangin ang tapang para manindigan at ang karunungan para umusad? So may action item. Oo, hindi ito passive. May intensyon dapat. Hindi ito isang bagay na hinihintay mo lang, kundi isang bagay na aktibong nililinang araw-araw. At para mag-iwan sa iyo ng isang huling kaisipan, sinasabi mang material na ang pinakamalaking krisis sa pamumuno ngayon ay hindi yung kakulangan sa galing o strategy. Kundi yung unti-unting pagguguho ng paninindigan at karakter. Yon. Kaya marahil, ang tanong na iniiwan ito para sa'yo ay hindi lang ano ang dapat kong gawin, kundi at baka ito ang mas mahalaga. Sino ako habang ginagawa ko ito?